Isang ina, isang anak na babae at isang lihim na itinago sa loob ng mahigit 20 taon. Sa tahimik na hangganan ng Colombia at Venezuela, ang nangyari sa loob ng isang bahay ay mistulang normal. Walang nakakita, walang nagduda, hanggang noong August 2021 nang marinig ang mga sigaw ng isang babae. Sa gabing iyon, lumabas ang isang katotohanang mas malala pa kesa sa isang karaniwang krimen. Nagsimula ang kwento sa Colombia noong dekada 80 sa isang maliit na bayan na tinatawag na Juan Frio sa Villa del Rosario. Dito nanirahan sina David Lasso Zabala kasama ang kanyang partner at 2 anak na babae. Hindi malinaw kung sila ay kasal o simpleng magkasamang naninirahan, ngunit bumubuo sila ng pamilya. Isang araw, walang malinaw na dahilan, nagpasya ang babae na umalis. Iniwan niya ang kanyang mga anak, ang panganay na 16 years old at ang bunsong si Ruth Maria Lasso Ahumada, 13 years old, sa pangangalaga ng kanilang ama. Doon nagsimula ang matinding hirap ni Ruth. Sa paglipas ng panahon, ikinuwento ni Ruth ang mga nangyari. Sinimulan ni David, ang kanyang ama, ang pang-aabuso sa kanyang nakakatandang kapatid. Hindi malinaw kung gaano katagal, ngunit pinaniniwala ang hindi bababa sa 2 taon. Na mag-18 years old na ang nakatatanda, nagplano siyang tumakas at kontrolin ang sarili niyang buhay. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang paglayo. Ilang sandali lamang matapos, siya ay natagpuang wala na sa isang landas sa hangganan ng Colombia at Venezuela, na may malinaw na dahilan na palatandaan ng karahasan. Si David hindi kailanman hinatulan o inaresto. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Matapos mawala ang panganay, si Ruth ay nahulog sa kanyang sariling impyerno. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa ilalim ng matinding kontrol, emosyonal na pang-aabuso at pagkakahiwalay. Ang takot ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Marahil ang alaala ng nangyari sa kanyang kapatid ay nagpigil sa kanya na tumakas. O baka natakot siyang mapanganib ang kanyang buhay kung susubukan niyang lumayas. Lumipas ang 20 taon, kasama ang lalaking ito ang kanyang ama na nagbigay sa kanya ng isang relasyon na labis na mapaminsala at salungat sa lahat ng kahulugan ng pagiging ama at anak. Sa loob ng maraming taon na iyon, nagkaroon si Ruth ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang parehong mga bata, hindi alam, ay naging bahagi rin ng madilim na lihim na kanyang iniingatan. Ito'y puno ng takot at kahihiyan. Si David ay isang lalaking seloso at labis na mapagkontrol. Hindi niya hinayaang mag-aral si Ruth, matuto ng hanap buhay o magtrabaho. Layunin niyang lubos na kontrolin siya. Sa kalaunan, lumipat sila mula Colombia patungong Venezuela sa estado ng Táchira, naghahanap ng mas magandang buhay. Ngunit ang kahirapan ay sumunod sa kanila. Si David ay nagtrabaho bilang delivery rider at halos hindi sapat ang kita. Nung papalapit na si Ruth sa kanyang 30s, nanatili sa kanya ang takot ng isang dalagitang minsan ay walang kalaban-laban. Patuloy siyang naguguluhan at pakiramdam niya ay wasak. Gusto niyang humingi ng tulong pero natatakot siyang walang maniniwala sa kanya. Paano niya maipapaliwanag na hindi ito kagustuhan niya? At sino ang makikinig sa kanyang kwento nang hindi siya hinuhusgahan? At higit sa lahat, takot siya sa mismong mga otoridad. Mapoprotektahan ba talaga siya o papababayaan na lamang sa kamay ng umaabuso sa kanya? Dahil dito, pinili niyang manahimik, paulit-ulit, araw-araw. Lumaki si Ruth sa isang kulturang hindi nagtatanong at sanay sa bulag na pagsunod. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na igalang at katakutan ng mga nakatatandang lalaki. At kapag ang lalaking iyon ay ang kanyang sariling ama, ang obligasyon ng pagsunod ay nagiging mas mabigat, doble ang bigat, doble ang takot. Sa maraming komunidad, mahigpit na ipinapataw ang pagsunod sa mga batang babae dahil sa kanilang edad at kasarian. Alam ito ni David, kaya't hindi niya kailanman pinayagang mag-isa si Ruth. Sinubaybayan niya ang bawat hakbang nito at hawak niya ang buong kontrol sa bawat kilos ng dalaga. Ang buhay ni Ruth ay umiikot lang sa kanyang ama at sa kanyang mga anak. Kapag sinubukan niya magdesisyon para sa sarili o maging malaya, agad siyang pinaparusahan. Madalas itong gawin ni David sa pamamagitan ng pananakit. Habang lumilipas sa mga taon, nag-iwan ng takot ang malalim na peklat sa loob ni Ruth. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Unti-unti siyang naging tahimik, halos hindi nakikita at laging sumusunod. Ngunit kahit ganoon, pinilit niyang panatilihin ang anyo ng isang normal na pamilya. Para maniwala ang kanyang mga anak na buo sila at hindi makita ang totoong hirap na dinaranas niya araw-araw.
Noong 2020 muling nagising si Ruth mas matindi kesa sa dati. Hindi dahil nawala ang kanyang paghihirap, matagal na niya itong tinanggap sa katahimikan, kundi dahil may isang bagay na nagpagising sa kanya ng husto. Napansin niyang nagkakaroon ng kakaibang interes sa kanyang ama na si David sa kanyang bunsong anak na babae. 6 na taong gulang pa lamang ang bata. Ilang kilos, ilang tingin at agad na nagbago ang takot ni Ruth tungo sa matinding pangamba ng isang ina. Hindi niya hayang maulit sa kanyang anak ang parehong trahedyang sinapit ng kanyang kapatid. Sa panahong iyon huminto ang mundo sa pandemya ng COVID-19 na lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon. Hindi siya makalabas na mag-isa, kontrolado siya sa lahat ng bagay ni David. Ngunit dumating ang isang pagkakataon dahil sa isang pulong ng politika na gusto ni David na daluhan ni Ruth, mahinahong humiling siya na payagang pumunta na mag-isa nang hindi nagdudulot ng hinala. Pumayag naman si David. Dito nagsimula ang kanyang paglaya. Nagpunta si Ruth sa sistema ng proteksyon ng bata at kabataan sa estado ng Táchira. Sa unang pagkakataon nagsalita siya ng totoo. Maingay ang kanyang boses sa takot, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan, ang kanyang nakatatandang kapatid at lahat ng pang-aabusong humubog sa kanyang buhay. Ipinahayag rin niya ang matagal na pinaniniwalaan. Ang kapatid niya ay pinaslang dahil ito'y sinubukang tumakas at ngayon ay natatakot siya para sa kanyang sariling anak. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang pag-uulat upang hindi maranasan ng kanyang anak ang parehong sakit at upang magwakas na ang kanyang sariling paghihirap. Pinakinggan siya ng mga otoridad, nag-alok sila ng psychological support at matapos suriin ang kanyang kwento, naglabas sila ng utos na paglayo upang protektahan si Ruth at ang kanyang 2 anak. Hindi na pwedeng lumapit si David sa kanila. Pagkatapos matanggap ang utos, umalis si Ruth kasama ang kanyang mga anak. Iniwan nila ang bahay na parang bilangguan nila sa loob ng maraming taon at lumipat sa bahay ng kanyang tiyahin sa Llano George sa kabilang panig ng hangganan ng Venezuela. Doon rin nakatira ang kanyang ina. Sinabihan sila ng malinaw, huwag sumagot sa tawag, huwag lumapit, huwag magpaliwanag, kailangan tuluyan ang pagputol ng ugnayan. Nung panahong iyon si Ruth ay 35 years old na at sigurado na hindi na siya babalik. Ngunit si David ay patuloy na lumalabas. Sa isa sa kanyang persadong pagbisita, dumating siya sa bahay. Nagpakita siya sa pintuan, hinihingi na bumalik ang pamilya sa kanya. Napakasakit ng kanyang pananalita. Kaya kinailangan pangharangin ng isang miyembro ng Guardia Nacional upang mapaalis siya. Ang skandalo ay napakalaki. Ang mga kapitbahay sa sektor ng Union Socialista, munisipalidad ng Bolivar, estado ng Táchira ay nalaman ang buong kwento. Matagal nang nakatira si Ruth kasama ang kanyang ama at ang kanyang mga anak ay mga apo pala ng kanilang sariling lolo. Ang lihim na bumalot sa kanyang buhay ay nalantad na sa publiko. Ang ginawa ni David ay hindi lamang labag sa moral na pamantayan, ito rin ay isang krimen. Kaya tiniyak ng tagapayo mula sa sistema para sa proteksyon ng bata kasama ang mga kinatawa ng tanggapan ng tagapagtanggol ng bayan na magsampa si Ruth ng reklamo sa Ministry ng Kababaihan at sa pulisya para sa investigasyon ng krimen o tinatawag nilang CCPC, ito'y sa Venezuela. Ngunit si Ruth ay nagdesisyon na hindi magsampa ng reklamo. Alam ng mga otoridad na ang kanyang pagtanggi ay dahil sa takot. Inalok siya ng suporta at minsan dinala pa siya sa CCPC upang magkaroon siya ng lakas ng loob. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang pangunahing layunin niya ay mailigtas sa kanyang anak at para sa kanya, iyon ay sapat na. Huminto si Ruth sa pagdalo sa mga pulong ng mga tagapayo. Patuloy siyang nasa ilalim ng proteksyon, ngunit wala siyang paraan para sustentuhan ang kanyang pamilya. Sa tulong ng ilang organisasyong panlipunan, kumuha siya ng kurso sa pananahi at nagsimulang magtrabaho sa sariling kakayahan. Kaunti man ang kita, tinanggap niya ito. Samantala, tila tinanggap na ni David na nakatira na si Ruth at mga bata sa ibang lugar. Ngunit hindi niya tuluyang sinuko ang idea na balang araw, babalik sila sa kanya. Dahil sa mahirap na kalagayan ni Ruth at ng kanyang mga anak, paminsan-minsan ay nag-aalok si David ng pinansyal na tulong. Ngunit hindi ito dahil sa habag o responsibilidad. Ang layunin niya ay manatiling may kontrol kay Ruth at sa mga bata. Tuwing nag-aalok siya ng pera, laging may kasamang malinaw at mapaninlang na kondisyon. Si Ruth ay kailangan bumisita sa kanya at dalhin ng mga bata. Iyon lamang daw ang paraan para ibigay niya ang tulong. Ang mga bata syempre ay walang alam sa buong katotohanan. Para sa kanila, si David ay simpleng ama lamang, hindi pa kailanman nabunyag na siya rin pala ay kanilang lolo. Ang madilim na katotohanan na ito ay maingat na itinago dahil sa takot, kahihiyan at para sa kanilang proteksyon.
Kahit may opisyal na utos ng proteksyon na nagbabawal kay Ruth na makipag-ugnayan kay David at higit sa lahat huwag hayaang makita niya ang mga bata, minsan ay nalalabag pa rin niya ang utos. Marami ang pangangailangan at kakaunti ang mapagkukunan. Ang matinding presyong emosyonal, pinansyal at psychological na dinanas si Ruth ay paminsang nagpahina sa kanya. Patuloy namang nakatutok ang mga opisyal ng Child and Adolescent Protection System kay Ruth. Naintindihan nila na hindi sapat ang utos sa hukuman kung wala siyang matibay na suportang pang-psychological. Kaya sinimula nila ang therapy kasama ang mga profesional sa kalusugang pangkaisipan. Layunin nito maibalik kay Ruth ang tiwala sa sarili, palakasin ang kanyang kakayahan sa paggawa ng desisyon at higit sa lahat mailayo siya ng tuluyan sa taong umabuso sa kanya. Pinaghahandaan din nila na sa tamang panahon at sa sapat na suporta maharap ni Ruth ang mahirap ngunit kinakailangang pag-uusap sa kanyang panganay na anak. Kailangan niyang ipaliwanag ang katotohanan kung sino talaga ang lalaking tinatawag nilang ama at bakit matagal na itinago ng pamilya ang ganitong lihim. Isang karapatan ito ng bata at isang mahalagang hakbang para sirain ang siklo ng katahimikan. Ngunit natatakot si Ruth, ang mismong pag-iisip ng pagharap sa anak ay nagpapatigil sa kanya. Natatakot siya sa posibleng sakit na maidudulot nito sa pagtanggi at sa kahihiyan. Dito unti-unti nga siya huminto sa pagdalo sa mga sesyon kasama ang mga tagapayo at lumayo sa proseso. Noong August 28, 2021, Sabado, tumawid si Ruth pabalik sa Juan Frio, sa bahagi ng Colombia. Doon nagsimula ang kanyang trahedya, dekada na ang lumipas. Ang layunin ng paglalakbay ay makita si David upang tumanggap ng pera. Ang bahay sa Venezuela kung saan sila ay nakatira ay may malubhang problema sa kuryente dahil sa nasira ang transformer. Ang depekto ay nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at banta rin sa kabuhayan ni Ruth bilang mananahi, ang kanyang tanging pinagkakakitaan. Dahil sa biglaang pangangailangan, pinakiusapan siya ni David na tumawid sa Colombia at pinangako ang perang kailangan para ayusin ang kuryente. Pumayag si Ruth marahil dahil sa desperasyon. Ngunit hindi naging maayos sa kanilang pagkikita. Biglang tumaas ang tensyon at umuwi si Ruth na walang pera at may pusong kumakabog sa takot. Ang pag-uusap na dapat ay solusyon ay nagtapos sa pangamba. Habang naglalakad pa uwi, nagpadala siya ng 20 voice message sa kanyang tiyahe na si Doris, isa sa kasama niyang nakatira sa bahay sa Venezuela. Lahat ng mensahe ay puno ng pangamba at takot. Ang tinig ni Ruth ay nanginginig, para bang inaasahan niya ang pinakamasamang mangyayari sa anumang sandali. Mula sa unang mensahe, direkta siya. Inutusan niya ang kanyang tiyahe na si Doris na isara ang lahat ng pintuan ng bahay at huwag buksan kahit kanino, lalo na kay David. Paulit-ulit niyang pinalalahanan, huwag bubuksan ng pinto kahit ano pa ang mangyari. Ang kanyang pangamba ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak na babae. Natatakot siyang may masamang mangyari kung makalapit si David sa bata. Nang marinig ni Doris ang tinig ng pamangkin, ay natakot rin siya. Kahit noong una ay hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng takot. Akala niya baka lasing lang si David o nagalit bigla tulad ng dati. Ngunit malinaw si Ruth, hindi lasing ang ama, nagkukunwari lamang siya na baliw bilang paraan ng panilinlang at pananakot. Muli niyang pinaalalahanan si Doris, isara ang lahat ng pintuan. Ang pangunahing pinto at ang pinto sa bakuran. Huwag hayaang makapasok ang kahit sino at tignan lalo ang mga bata. Sa gitna ng mga mensahe, ipinaliwanag rin ni Ruth na naglalakad siya dahil wala siyang pera para sa pampublikong transportasyon. Pagod na siya sa pisikal at emosyonal, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa bawat hakbang lumalaki ang kanyang pangamba at ang kahalagahan ng proteksyon para sa anak. Dahil sa paulit-ulit na babala, nagtataka si Doris, ano nga ba ang nangyayari? Bakit ganoon kalaki ang takot ni Ruth? Bakit siya sobrang nag-aalala? Dito na sinabi ni Ruth ang katotohanan. Inutusan siya ni David na dalhin siya sa bahay nila at gusto niyang malaman kung nasaan sila. Ngunit si Ruth ay matatag at matalino. Tumanggi siyang sumunod. Hindi niya hahayaang makalapit si David sa kanyang mga anak o sa kanilang tahanan. Maliwanag niyang ipinaliwanag kung susubukan niya tatawag siya ng pulisya kaagad. Ipinaalala niya na may umiiral na kautusan ng paglayo at kung lalabag si David, harap siya sa batas, ngunit ang pangamba ni Ruth ay hindi pa rin naiaalis. Habang naglalakad pa uwi, patuloy na ikinukwento ni Ruth kay Doris ang nangyari ilang minuto bago. Habang nauubos na ang battery ng cellphone, humiling si Ruth kay Doris na ipadala ang kanyang anak na si George, 18 years old,
upang sunduin siya. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinamahan siya ng ama sa huling bahagi ng paglalakad. Tulad dati, inutusan siya ni David na dalhin ang kanyang cellphone bilang ilaw. Ang ikinababahala niya ay hindi lang ang dilim, kundi pati ang pag-iisa sa daan. Nababaybayin ang kabundukan at kagubatan, isang lugar na kilala sa mga hindi opisyal na ruta sa pagitan ng Colombia at Venezuela. Patuloy na nagbababala si Ruth sa kanyang mga mensahe. Matapos lumabas si George, isarado ng mabuti ang lahat ng pintuan sa bahay. Isusi, huwag hayaang makapasok ang kahit sino, at kung maaari i-off ang lahat ng ilaw para mukhang walang tao. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Takot siya na baka makalapit si David at may mangyaring hindi inaasahan. Sa isa sa mga audio, sinabi ni Ruth kay Doris na pagdating sa bahay ng kanyang ama, iba ang realidad kaysa sa ipinangako. Wala siyang natanggap na pera para ayusin ang kuryente. Sa halip, layunin ni David na hikayatin siyang bumalik at manirahan muli sa bahay kasama ang mga bata. Ang sitwasyon ay nagdulot kay Ruth ng frustration at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, isang damdaming pamilyar na sa kanya. Hindi natuto ang tatay ko, anya, at ako rin ay hindi. Malinaw ang sakit at panghihinayang sa sarili dahil pumayag siya sa muling pagtatagpo. Hindi nagtagal, pinayuhan siya ni Doris na lumabas na si George upang salubungin siya kasama ang isa pang kamag-anak na 13 years old na si Diane. Pareho nilang dinala ang cellphone upang ilawan ang daraanan pauwi, ngunit patuloy pa rin ang pagkabahala ni Ruth. Inuulit-ulit niyang ipaalala ang mga patakaran, tiyaking naksara ang mga pintuan at bantayan ng anak, huwag buksan sa sinuman. Sa mga huling audio, sinabi ni Ruth na papasok na siya sa Juan Frio, malapit sa isang kilalang trocha. Ang tinatawag na La Ramona, isang improvised na daan, makitid at mabundok. Karaniwan ruta ito para sa mga ayaw o hindi makadaan sa opisyal na checkpoint. Nagsimula mag-alala si Ruth nang hindi pa dumarating si George. Habang naghihintay ng may kaba, lumalalim ang dilim at hindi pa siya dumarating. Sa isa sa mga huling mensahe, nabanggit niya na malapit nang maubos ang baterya ng cellphone at baka hindi na siya makipag-ugnayan. Ngunit ang nangyari ay hindi dahil sa cellphone o naligaw siya, kundi dahil sa kanyang ama, ang parehong lalaki na kinatatakutan niya sa loob ng maraming taon na hindi matiis ang pagtanggi, kumuha ng lahat mula sa kanya. Tulad ng dati, sina George at Diane ay nagpunta sa trocha upang tulungan siyang makauwi, ilawan ng daan gamit ang cellphone. Ngunit ibang-iba ang gabing iyon. Malapit na sila sa La Ramona nang biglang marinig ang malakas at nakakabagabag na sigaw. Boses ni Ruth, puno ng takot at panawagan ng tulong. Sandaling sumunod, may isa pang sigaw na matinding sakit na tila nagpapakaba at nagpapabili sa kanilang pulang likido. Agad na tumakbo sina George at Diane. Walang iniisip kundi marating si Ruth. Hindi nagtagal nakita nila siya. Sa ilang hakbang lamang sa harap nila, sa gitna ng dilim, nakahandusay si Ruth sa lupa. Sa ibabaw niya nandoon si David, ang kanyang ama, na tila may hindi magandang ginagawa. Hindi naglaon, napansin nila na may hawak siyang matulis sa bagay at gamit ito, inatake niya si Ruth ng matindi. Si Diane, na 13 years old pa lamang, ay kumilos ayon sa kanyang makakaya. Kumuha siya ng ilang bato sa lupa at sinimulang ihagis kay David. Hindi siya natamaan, ngunit nagkaroon ito ng epekto. Bigla na lang tumigil ang abusado. Sa galit at sama ng loob, sumigaw si David. Tila sinusubukang ipaliwanag ang sarili sa mga nakasaksi. Anya, yan ang kaparusahan sa paglabas mo kasama ang ibang lalaki. At siya ay tumakas. Pumasok siya sa kagubatan at taglaho sa dilim sa pagitan ng mga puno. Si Ruth, habang nakahandusay sa lupa, ay nasa kritikal na kalagayan at malinaw ang mga senyales ng pananakit. Halos hindi na siya makahinga. Huminga lamang sa kanyang huling sandali sa lugar na paulit-ulit niyang dinaraanan sa nakaraan. Ang katahimikan ay naputol ng mga sigaw ng tulong mula sa mga taong unti-unting lumalapit. Ang mga kapitbahay na nabahala sa naunang sigaw ay lumabas upang tignan ang nangyayari. Na makita ang eksena, agad nilang tinawag ang pulisya. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang patrol ng pulisya. Mabilis silang dumating at natuklasan na wala na si Ruth. Agad nilang ipinaalam sa unit at sa forensic team na dumating naman kaagad upang pangasiwaan ang pagkuha ng labi. Dinala ang labi ni Ruth sa Department of Forensic Medicine. Ito'y sa lungsod ng Cucuta sa Colombia. 2 testigo lamang ang kailangan, sina George at Diane, na nakakita sa lahat ng pangyayari at tiyak na makakakilala sa abusado. Ang responsable ay hindi estranghero. Siya ang ama ng biktima at sa loob ng maraming taon, siya rin ang kanyang naging kapareha. Isa na lang ang kulang, ang pag-aresto. 12 araw matapos ang krimen, voluntaryong sumuko si David sa mga otoridad.
Tanghali ng Webes, September 9, si David Lasso Zavala, 56 years old, ay dumating sa tanggapan ng Fiskalya sa Cucuta. Humarap siya sa mga opisyal ng Technical Investigation Corps o CTI. Hindi na niya pinaglaban ng sarili at inamin ang marahas na pag-atake na nauwi sa pagkasawi ng kanyang anak at matagal niyang kapareha. Agad na nagpatupad ang mga otoridad ng nakabingbing arrest warrant. Inihayag ni David sa 7th Life Section Prosecutor's Office at sinimulahan ang legal na proseso upang panagutin siya sa krimen. Nang ipresenta sa hukuman, hindi niya itinanggi ang ginawa. Tinanggap niya ang lahat ng paratang para sa kasong aggravated homicide, isang krimen na may matinding parusa dahil sa kalupitan at ang relasyon ng biktima at salarin. Pagkatapos umamin, dinala si David sa kulungan habang hinihintay ang huling hatol. Ayon sa mga pinagkakatiwalaan na source, dahil alam niyang may mga saksi kasama ang anak ni Ruth, agad siyang humingi ng legal na payo. Pinayuhan siya ng abogado na sumuko kaagad, umaasa makabawas sa posibleng hatol ang kooperasyon at pag-amin niya. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na impormasyon tungkol sa huling hatol ni David. Wala sa publiko o media ang naglabas ng sentensya. Gayunpaman, ayon sa Artikulo 103 ng Kodigo Penal Colombiano, ang sinumang gumawa ng homicide ay maaring makulong ng 208 hanggang 450 months o 17 hanggang 37 years, depende sa kalupitan at espesyal na sitwasyon ng kaso. Masakit na isipin na ang ama na dapat sana'y magbibigay ng tamang pag-aalaga at pagmamahal sa anak ay siya pa pala ang magpapahirap ng maraming taon at tatapos sa lahat ng mga pangarap. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!